Good morning. Maaga ako today. Pupunta ako sa tax office. Tax season kasi ngayon sa Japan. Usually yung company ko yung nagfa-file ng taxes ko. But since last year meron akong miscellaneous income or extra income, kailangan kong i-file yon ng sarili ko for the first time. Nagawa ko na siya online. Since first time ko, marami akong tanong. Para clear, pupunta na lang ako sa tax office para magtanong and hopefully ma-sort out ko yun today. Also, bago ako umalis, kailangan kong ilabas tong basura. So today is plastic day. Pati na yung mga plastic bottles and mga cans. And so dito sa lugar namin, nilalabas lang yan dito sa labas. And pipick upin siya mamaya ng basurero. Nakamas lang ako dahil maraming may sakit ngayon. So, doble ingat lang. So, magta-train ako. And it will take about 50 minutes papunta dun sa tax office. And so, hinagaan ko talaga today dahil yun nga, hindi pa tapos yung filing ng taxes until March 15. So, expected na maraming pupunta ngayon dun sa tax office. So, kaya inagahan ko rin talaga. Also, I made sure na ready ako sa Japanese ko. Nakapagsalita naman ako ng Japanese, but pagdating sa mga business terms, medyo hirap ako dun. So, talagang pinag-aralan ko siya kagabi. So, kita niyo itong mga bata, hindi hinatid ng mga parents yan. In groups silang pumupunta sa school, either maglakad sila or nagko-commute sila. So, nakarating na ako dito sa kung nasan yung tax office. Maglalakad na lang ako from the station ng mga 9 minutes. Nakalagay dito 600 meters. Di pa ako nag-aalmusal. Sobrang nag-aalburuto yung tiyan ko. Yan, so part talaga ng culture ng mga Hapon yung naglalakad. So, kahit yung mga nag-o-opisina, naglalakad lang sila. Alright, so dito na tayo ngayon. Grabe yung pila. Hanggang labas yung pila. Ayan o. Right, natapos na ako dun sa tax office. Buti na lang pinauna ako nung staff dahil
nagawa ko na nga siya online. And pinauna niya ako sa pila kasama ng iba pa. So bale, ang kinalabasan is kapag nagawa ko na siya sa online, wala na akong kailangan gawin. And yung payment is darating na lang later on. So gumana naman yung Japanese ko, pero may mga terms lang na hindi ko talaga naiintindihan eh. Hindi pa rin kinaya ng powers ko. So kailangan kong gumamit ng Google Translate para maintindihan ko yung sinasabi niya. Pero mga 70% naman naintindihan ko siya. Pero wake up call siya sa akin na talagang kailangan ko pang magsumikap na matutunan yung Nihongo. Kasi lalo na yung mga ganyan na mga business terms, ang hirap talagang intindihin eh. So anyway, thank God na naayos and wala nang kailangan gawin. So ngayon maghanap ako ng breakfast. So ito yung breakfast ko from Matsuya. So merong rice. Ito naman is yung miso soup. Then may kasama tong egg, hotdog, salad. And then ito is mini gyudon, which is beef. And then may gulay dito. And then ito naman is nori. Yan. So seaweed. Hinahalo ko yan sa miso soup. Right, so kakatapos ko lang mag-breakfast, pauwi na ako, pero dadaan muna ako sa electronic shop. Right, malapit na ako sa bahay and 2 hours left bago ako pumasok. Yan. So, kakauwi ko lang 2 hours before work. Magre-relax muna ako and enjoy ko tong aking cafe latte from 7-Eleven. Sarap. So, overall, maganda naman yung experience ko dun sa pagpunta sa tax office. Ang dami ko actually na-realize nung naglalakad ako. Unang-una is kailangan ko pang mag-strive para matuto ng Nihongo, ng Japanese. Nakakapag-converse ako, pero pagdating sa mga business level, like kagaya nung sa tax office, or minsan sa bangko, nahihirapan talaga ako. So, kailangan ko pang mag-aral talaga and doble preparation kapag yung mga ganong kailangan pumunta sa mga government offices. Kagabi naghanda naman ako. So, sa note ko sa phone, may mga phrases and sentences naman akong pinaghandaan para
masabi ko kung ano yung pinunta ko doon. Yun nga lang, talagang merong mga terms na hindi ko naiintindihan. Yun, kudos dun sa staff dun sa tax office. Napakabait niya. And nag-try din talaga siya mag-English. And explain sa akin kung ano yung mga hindi ko naiintindihan. Also, na-realize ko na grabe ang disiplina ng Hapon talaga. So, nung pagdating ko doon, kung nakita nyo doon sa video kanina, napakahaba na ng pila nung pagdating ko. Nakaikot na siya doon sa paligid ng building. And talagang patiently na naghihintay yung mga tao sa labas. Walang karekla-reklamo. Talagang relax lang sila doon sa labas. And nakaka-inspire yung disiplina ng mga Hapon. At sa marami pang aspeto ng pamumuhay nila, talagang pag nakita niya sila kung paano sila mamuhay, grabe yung disiplina nila. Sobrang organized nila doon sa tax office. Pagdating namin, talagang inorganize nila yung pila according sa agenda or sa appointment mo doon sa tax office. Very clear yung instructions nila. And talagang idadirect nila kung saan ka dapat. So isa yun talaga sa sobrang na-appreciate ko dito sa Japan, yung pagiging organized nila. Pumunta ako sa supermarket para bumili ng lunch. So ang budget ko pala for my lunch is 500 yen, so mga 190 pesos. So maghanap tayo ng pasok sa budget natin or mas mura. And nakabili na tayo ng lunch. Yung nagastos ko sa lunch is 550 yen. So medyo umover ng 50 yen sa budget, but it's okay. So pag uwi, papakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. Eh, nakauwi na ako. Gulo ng buhok ko. Sombrero kasi ako eh. So, sabi ko kanina, 550 yen yung nagastos ko for my lunch set today. Actually, kakasya dapat siya. May binili lang akong extra na 200 yen. Kaya sumobra ako ng 50 yen. So, ito yung lunch set na nabili ko. So, meron siyang rice, merong pickled radish, and potato salad na maliit lang. Yan lang. And then also this is pork na sauteed siya with some vegetables, and nakakita ng sesame seed, carrots, what's this? Onion and pepper. And then yan. So ito naman yung binili kong extra na parang nugget size na fried chicken. 200 yen, and then ito 350 yen, so a total of 550 yen. So dito sa Japan, yung consumption tax, parang yun yung VAT, yung value added tax sa Pilipinas, it's 10% here. May cases naman na 8% lang siya when it comes to food and beverages. Like for example, sa restaurants or sa convenience store, kapag dine-in ka, 10% yung ipapataw or ilalagay na tax above dun sa purchased price mo.
And 8% naman kapag take out. Sarap na ito. Sarap. Actually, parang siyang lasang Jollibee. So, isa sa mga nami-miss ko sa Pilipinas, lalo nung college ako, is yung pagka lunchtime, lumalabas kami ng mga classmates ko, pumunta kami sa karinderya. And isa sa mga pinupuntahan namin nung time na yon is yung nung time na yon, karinderya siya. Talagang kung ano yung typical itsura ng karinderya, kung ano yung imagination nyo about it, ganun. Ngayon, ano na siya, chain of restaurants na siya. So, it's called Gouda. So, yung madalas kong i-orderin doon is yung mga tapsilog, tosilog, tapos hihingi pa ako ng extra fried rice, yung sinangag, and then meron silang libreng sabaw. Sobrang nami-miss ko yun. So, kayo ba, may mga favorite ba kayo na karinderya sa area nyo kung saan kayo nakatira sa Pilipinas? Paki-comment sa baba. So, isa yun sa mga gusto kong gawin pag uwi ng Pilipinas, hopefully soon, is bumisita ng mga iba't ibang karinderya. So, sobrang mahilig talaga ako sa lutong bahay. Right, kakatapos ko lang ng work. Pauwi na ako ngayon. And pagod ako. It's been a long day. Since 6 AM lumarga na ako. And it's now 8:30.